Sige, kainin mo. Ayan, ako gusto ko nito. Buko juice. Buko juice. Balik tayo nito sa CR. Nani yung sabaw din, nalipat mo na Ba't din. balik tayo sa CR? Ganyan pa ano. Mag-umilan ng buko juice. Nakakaano siya. Nakakaihe. Kapag tapos ka na pupunta ulit. Oo. Ano ulit? Wait. Yung isang kutsara. Kuya, balik ka rito na. Ikulong ka ba ng buko? Picture ako. Kaya. Ngayon, kapag madiin pa, ang pagsisipili nyo, nagkakaroon po siya ng upa. Yung pagitan ng ngipin at dilagid, napakasakit po nun. Matamis, maasim. Ang sabi nung matandang gato sa pinagbilang namin. Ito raw rate ay sityo. Wala palang dalawa doon sa gitna. Di ba may katubo na malaki? Oo. Wala daw dalawa. May kita na ano nyo, nakakilala. Kasama ko yan. Oo. Kilala ko din naman. Papatayin ko nga itong liit para malalaki. Dapat may kasama kang bulo. Di kaya parang itak. Wala nga eh. Wala ko shovel. Kape. Pwede na ba ito? Hindi. O kailangan mo nang mangitim? Wala nga nakikita ko, diba? Na-harvest na. Siguro, inaano na lang pinapatuyo, tapos binuko siya. Parang kakawan Pino-process na. Kung aso. Yan? Bakit? Cute eh. Malambing. Saan si Dati? Tikman po ninyo roon. Kaso maganda yun Pag ninuyanin nyo yan, maganda rin sa ngipin, sa ngir-ngir, sa gilagid. Kasi gawa nung yung propolis niya. Kakain muna tayo. May sinigang ako na yan. Uy, hindi ako na. Dito na lang. Pag ayusin na lang yung table. Uy, magbigay kayo! Nag-iistahan na. Oy. Pag lumuha, wag nang ibalik at marami Kasi yung maano. Yung resin o yung propolis, may ahalo na sa resin. Wala na. Narinig kayo may dentist na dumating. Ano ho ang unang pumapasok sa isip natin? Ay magpapabunot ako. Ngayon po kasi hanggang maaari, hanggang maisisave natin ang ngipin, hindi po binubunot, sinisave talaga ang ngipin. Kahit po may bulok na yan o may, kahit may na po siya, may butas, hanggang maisisave ang ngipin, kailangan pong isave. May campaign po nga ang government natin sa ng DOH, 80-20. At the age of 20 ho daw, campaign nila is magkaroon pa tayo na 20 na ngipin. Alam niyo po ba kung ilan yung set ng ating mga ngipin sa permanent? Sa bata po, di ba may mga milk teeth na tinatawag? Sa bata po, dapat po may 20 sila, 10 sa baba, 10 sa itaas. Ngayon, may tama pong pagpapalit o tamang edad na kung kailan po sila pwedeng bunutan. Kaya ho minsan sasabihin ng dentist ilang taon na yan, ay hindi pa pwedeng bunutan. Kasi antayin natin na kusa ho umuga.
yung mga ngipin nila. Iyon po yung time o sign na papalabas na po yung permanent na ngipin nila. Kasi yung mga melted po nila, may mahalagang papel na ginagampanan. Sila po yung nagiging gabay sa pagtubo ng permanent. Kapag masyado pong maaga na nabunot ang mga milk teeth nila, naliligaw din po yung mga permanent. Hindi nila alam kung saan sila dapat tumubo. Kaya nagkakaroon ng sungki-sungki. Kapag maaga pong nabulok, kahit hindi nabunot ang mga ngipin, mapapansin niyo po yung profile ng anak niya na iiba. Yung lower po niya, nagpo-forward. May nakita akong bata kanina, ganon. Kasi po, wala akong pipigil sa pagtubo ng ngipin at yung growth, pattern ng growth ng ating mga buto, lalo na sa panga, ay paharap. Kaya dapat may ngipin sa taas na pipigil sa baba. Siyempre, mas lalo kayong magagastusan, lalo na ngayon. Nauuso yung brace. Sana po, kahit may mag-offer sa inyo ng libre o masyadong mababa na pagpapabrace, huwag nyo pong papatulan. Umiwas po tayo dun sa mga DIY braces. Kasi karamihan ng braces ngayon, ano sa tawag nila, status symbol. Masabi lang na naka-brace kahit may bulok-bulok, lalo nyo lang kung inilalagay yung sarili nyo sa kapahamakan. Ngayon po, yung sa permanent na ngipin po, tayo po ay may 32 na ngipin. 16 sa baba, 16 sa itaas. Kasama na po doon yung wisdom tooth na tinatawag. Kaya dapat po, may bata kung 6 na taon, o minsan 5 taon, may mga permanent na ngipin. Kapag may nakita ko kayong maputi, malalaking ngipin sa dulo, mga bayan, permanent na ngipin na po yun. Alagaan nyo po kasi wala na kong kasunod yun. Wala nang kapalit. May tutubo po doon, next sa kanya, hindi ko siya mabubunot at the age of 12. Second molar na po yun. Tapos 17 to 18 years old, yung wisdom tooth o yung third molar, yung pangatlong bagang. Kaya dapat, mga bata, huwag matutulog sa gabi lalo na nang hindi nagsisipilyo. Siguro naman dito, hindi ho tayo masyadong exposed sa mga sugary beverages. Ano po yung tinatawag na sugary beverages? Yung mga milk tea. May mga milk tea na rin ho ba dito? Invade na rin kayo. Yung Sesto, napakataas po ng sugar content nun. Mga soda, Coke, Pepsi, yung mga soft drink. Paliwasan nyo po ang mga anak nyo pang inom nun. Mas encourage nyo po sila na uminom ng buko juice. Yung freshly open buko juice, wala pa pong asukal. Kapag bagong pitas naman po yan, matamis po yan kahit walang asukal. Alam nyo po ba na ang buko juice, mayaman po siya sa fluoride. Nakakatibay po. Ano po yung fluoride? Yun po yung pangunahing sapat na nakapagpapatibay ng mga ngipin ninyo. Sana po, yung mga bata dito, lumaki po sila na magaganda ang ngipin. Kasi malayo naman tayo sa kabiasnan. Huwag po tayong papa-influensya sa matatamis na pagkain. Okay lang kung kumain ng matatamis kasi bata yan, pero right after kumain, dapat magsipilyo agad or uminom ng tubig. Libre naman po ang tubig. Mas healthy pa ho yan kesa dun sa mga colored food. Dun sa mga iniinom natin na Sesto. Puro po asukal yan, hindi po maganda sa ating katawan. Ngayon po, ito po, tuturo ko sa inyo yung tamang pagsisipilyo. Na sir, magkano 40s? Yung nasa gitna. Tapos sina Master Bugna, si Dr. Raquel. Dentist siya sa Kapimpin, second idea.
alam niyo naman yun kung paano. Narito Tapos sa sila kanila. sir, sa Philippine Army sila. Tumutulong talaga sila sa mga, itong sa atin, yung mga lugar natin. Kasi na makakaganyan, dental mission, meron din silang mga libreng tule, ganyan. Sana makabalik din sila dito. Makabalik sila ulit para matulungan nila tayo. So sa kanila po galing lahat, yung bibigay nila, saka yung ano, itong dental mission. Sayang hindi nakapunta yung iba kasi po yung ang lakas po na ulan sa Inaya. Yung iba po kasi sa bundok pa galing, hirap po lakad ngayon. Tapos kay Christian Javier, ito dito sila. Saka yung misis ni Sir Christian. Sa kanila itong ano, itong Adia. Alam niyo na yung Adia. Salamat tayo sa kanila. Ano to ba? Sir, baka may sabihin kayo. Okay, o yun. Salamat sa pagpunta nyo. Meron sila yung bibigay. Sino mga mahal? Tapos pagka ano po pala, magpapapicture lang po tayo doon. Nala tayo. Ano ko siya? Sino mo? Ano ba? Kami po ay ngayon po, ano pong araw ngayon? Valentine's. Ang Armor Group po ng Camp Kapinpin ay nagmamahal po sa inyo at pumunta sila dito kahit araw ng mga puso. Ano? Diba, mayroon rin silang pamilya, mayroon rin silang asawa, pero nandito sila at mahal kayo nila at mayroon pang regalo sa inyo. Okay, kami naman po rito sa Adia ay masaya po at pumunta po kayo dito para sa munti nating program po na ito. Maraming salamat po sa ating command officer, si First Lieutenant Arturo Ortiz, tsaka po sa ating doktora po, dentist, si Doktora Raquel. Maraming pong salamat po sa inyo. Sayang nga po, kung umaraw po lamang, magtuturo tayo ng pag-aalaga ng bubuyog. Kaso po, pag gantong panahon po, baka tayo po ay hinahabol. Imbis na tayo matuto kayo, ay tayo habulin. Na lang po natin, iset po na lang natin ng ibang araw. Ano po? Okay lang po ba sa inyo? Opo, yon. At ngayon po, kami pinagpapasalamat ulit po sa inyo sa pamumuno po ni Colonel Arturo Ortiz, ating First Lieutenant Arturo Ortiz, at sa grupo po ng mga kasundaluhan po na narito. Maraming salamat po sa inyo. Kasama rin po pala yung detachment sa Alasasin. Katulong. Sige, go. 1, 2, 3.